Sa mabuting balita ngayon, makikita natin ang pinakabuod ng misteryo ng Pasko. Sinabi ni San Juan sa mabuting balita, sa simula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Ipinapakilala ni San Juan sa atin si Jesus bilang salita, ang mismong pagpapahayag ng Diyos. Sa Kanya nilikha ang lahat, at kung wala siya, ay walang anumang nalikha. Ibig sabihin na ang sanggol na iniluwal ni Maria ay siya ring pinagmula ng buhay at liwanag ng sanlibutan. Napakalalim ng misteryong ito, na ang Diyos na walang hanggan ay naging bahagi ng ating kasaysayan. Ngunit higit na nakakagulat ang pahayag na ito. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan kapiling natin. Hindi lamang bumisita ang Diyos, nakitira siya sa ating. Tinanggap niya ang ating kahinaan, ang ating pagod, ang ating luha, at maging ang ating kamatayan. Hindi siya nanatiling malayo o ligtas sa langit. Pumasok siya sa ating realidad upang ipakita na walang bahagi ng tao na hindi niya kayang tubusin. Ang liwanag ay dumating, ngunit mas pinili ng iilan ang kadiliman. Hanggang ngayon, totoo pa rin ito. Maraming pagkakataon na mas pinipili natin ang ating sariling kalooban, kasalanan at takot kaysa kay Kristo na nag-aalok ng liwanag at buhay sa atin. Ngunit hindi nagtatapos sa pagtanggi ang kwento. Sinabi ni San Juan, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ito ang mabuting balita. Kahit sino, gaano man kahina o makasalanan, ay maaaring maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi tayo bunga ng dugo, talino o gawa ng tao, kundi purong biyaya. Ang liwanag na si Kristo ay patuloy na nagniningning sa dilim at hindi ito kailanman mapapawi. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, walang katiyakan at sugat ng buhay, ay naroon pa rin ang liwanag na nag-aanyaya sa atin na magtiwala. Ang Pasko ay hindi lamang alaala ng kapanganakan ni Jesus, kundi paanyaya na hayaan siyang isilang muli sa ating mga puso. Tandaan natin, ang tunay na pagtanggap kay Jesus ay nagbubunga ng pagbabago mula sa dilim patungo sa liwanag, mula sa takot patungo sa pag-asa, at mula sa kasalanan patungo sa buhay. Sa huli, alalahanin natin ang napakagandang katotohanan ng ating pananampalataya na ang Diyos ay naging tao upang tayo ay maging mga anak ng Diyos. Ito ang pinakadakilang regalo ng Pasko at ang pinakapuso ng Ebanghelyo. Naway tanggapin natin ang salita na naging tao, naway mamuhay tayo bilang mga anak ng liwanag, at naway makita ng mundo sa pamamagitan ng ating buhay na ang Diyos ay tunay ngang nananahan sa atin.